Dito sa Laguna, ang tawag din sa kumpanya na yun, PSIN, Filipina Synthetic Fiber Corporation. Kasi nung araw, yun ang mga usong kumpanya noon, yung parang pabrika ng tela. Marami nung araw yun eh. Eh ngayon, hindi na masyado kasi marami na tayo mga damit, kaya parang hindi na gumagawa ng raw materials. Ang PSIN ang pinakamalaking kumpanya noon dito sa Santa Rosa, Laguna, na pag-aari kasi ako si President Marcos, magkala niyo pa ba yun? Yung sa history din ng Pilipinas. Tapos, ang may-ari no, yung PSIN, ay asawa ni Charo Santos. Yun ang pinakamanager doon, no? Asawa ni Charo Santos ni Karen, so yun ang may-ari ng PSIN. Bilang pinakamalaking kumpanya noon, pinakamayaman, na may union. Ang ginagawa lang nila, raw materials ng textile company. Sila ang nagsusupply ng buong textile company. At itong Pabuyaw, sila ang may maraming textile company, no, Robina, Alpha. Andyan lahat yung mga pabrika, sila ang nagsusupply, no. Kaya, yun ang sabi mong parang Nestle nung araw, yun yung PSIN na yan, halos yung mga nagtatrabaho niya, engineer, kasi kung ginagawa lang nila, mga raw materials ng mga textile, yung sa damit, doon ginagawa. Sila ang una nagkaroon ng union. Bakit ko ba sinasabi yun? Kasi sila yung influence sa amin na magtayo ng union dahil andyan lang sila. At nakikita nila kami noon na halos tagal namin sa trabaho wala kami mga benefits. Tapos nakikita sila may service nung araw. Kami halos wala kami naglalakad na kami kasi wala kami pamasahe. Kaya pero kinukuha nila mga taga rito lang. Pero magtatrabaho kami mula dyan, nilalakad lang namin, papasok nila. Tapos nakikita nila kami palagi. Lagi nila kami sinisigawan. Oy, nakoy! Sinisigawan nila kami noon. Ang tawag nila sa amin, nakoy. Kasi gaganda ng mga benefits nila noon. Talagang halos. Kasi mayaman yung kumpanya. Tapos meron pa silang noon. Ang union nila noon ay FFW, Federation of Free Workers. Tapos meron isang member doon na kaibigan ni Ate Oyanyo na nag-influence sa amin na, sige, magtatag kayo ng union kasi hindi na makatayo yung mga ginagawa sa inyo at saka yung mga benefits nyo. Hindi na maganda, sabi nila noon. Tapos yun, nainganyo kami noon. Ang unang presidente natin, ang unang president namin noon sa, eto yan, ano pala. Ang ating unang presidente ng Federation of Free Workers ay si organized by Walter Corgan and Juan Tad. Yan yung unang presidente ng Federation of Free Workers. Sikat na union yun nung araw, kung parang KMU yan ako. Pero hindi naman, yun yung union na Ay, dagdag. So, nung panahon na yun, mga 1981-82, nung inorganize yung union, pero hindi ako 1952 basta nakambula ako din kami nag-community sa aming kumpanya, FFW rin, mga 1974. Under nila ang kanilang aming union. So, nalala ko niya si Johnny Pang. Sila yung nagtatag noon ng Federation of Free Workers na kasama ng mga pare. Kaya kasabi dito, ang slogan niya, free from communism, free from community, free from cheaters, capitalist control, politicians, government control. Ibig sabihin, hindi nagpapaligtas sa kanyang influensya. Kumbaga, may sarili kami doktrina. Yung na Christian social doctrine. Nasabi, hindi naman yung sasabi ng hindi naman. Kaya may hindi pa naman. Pero panahon na wala kami So, under niya noon, in-organize namin itong Mondinism sa Federation of Free Workers. Noon yun pa. Kaya, ang unang union nila, FFW, Monday Martinez Business Corporation, Workers Union. So, yun ang unang union nila. Then, noong 1986, nagkaroon ng split, no? Kasi nga, sinasabi, ang Federation kagaya din ng local union. Meron na tayo ng mga conventions. Kayo naman, local election. Kasi nagpapalit din ng pamunuan ang federasyon. Ang pamunuan ng federasyon, yung president
Federation. Pero yung mga board, galing sa mga union na kasapi nito. Ngayon, every 3 years, nagkakaroon ng convention. Kasi ng duration ng bawat union, 3 years, ngayon na naman nabago, every 5 years, yung kaya Lolo. Nagkakaroon ng convention. So, ang NFW, maraming aids, yung mga foreign aids, yung mga tulong para nalabi, galing sa ibang bansa. Kasi si Johnny Tan, president din siya ng BATO, Brotherhood Asian Trade Unionist, no? Sa buong Asia, siya din ang presidente. Presidente na ng Federasyon, presidente pa ng BATO sa Asia, at president pa rin ng WCL, World Confederation of Labor. So maraming mga foreign aids na galing kasi na sa ibang bansa, talagang malakas ang mga union talagang tumutulong. No, ngayon, mga seminars, mga meetings, kumbaga, pinopondo niya ng mga ibang bansa. Ngayon, pag nagkakaroon ng convention, mga seminars, yung mga union na kasapi ng LFW, binigyan pa yan ng share. Ngayon, yung si Efren Alonso Mendez, yun ang National Vice President ng LFW. So, minsan, pag hindi nakakapunta si John Tan sa mga convention sa ibang bansa, siya ang pinapadala. Ngayon, nalaman niya yung mga bagay na marami pa ng AIDS, maraming pera. Bakit? Kasi yung mga mahihirap ng union, kaalyado niya sa kanyang nalapit. Kasi alam niyo, nung sa Pinagda Barak may action din, no, may politika. Pag yung mayaman, sosyal, Ateneo, yung mga union na mayayaman, doon sila nalapit kay Janita. Yung mga yung mahihirap, sa Mendes. Once nagkaroon ng convention, yung mga mag-election ng pangalan ng mga officers. Ngayon, yung mga union, ang sabi, okay, matay kasi may bayad po delegate fee. Ngayon, kailangan din, wala kayong utang sa inyo sa federasyon. Ngayon, yung iba na umiusap. Sabi ko, sige, payagan. At sagot ko, sabi nila. Nung pagdating sa convention, kasi yung convention na yun, kumbaga sa general members sa union, yun ang mahalagang bagay na ang mga members, meron ng boses. Kung ano gusto mo sabihin, gusto mo itanong, gusto mo imungkahi, open. Kasi yun ang pagkakaroon ninyo. Ganun din sa federation. Kapag convention, lahat ng members ng union, pwede magsalita, pwede magtanong, pwede magmungkahi, pwede manita. Ngayon, tsaka doon nag-report yung president ng federation. So, nag-report yung mga nangyari sa loob ng taon, yung mga natina. Then, pinapag-report din ang vice president. Ngayon, siyempre, nasabi niya, yung hinaing ng mga union, bakit kinakailangan na magbigay, na share sa mga seminar, at okay na talaga yung magkaroon delegate kasi parang ninyo, matanda, kasi kapag delegado ka, meron kang allowance. Meron kang allowance per day, libre pagkain, at saka nakatira kayo sa hotel. Pagkaraniwan kasi sa Baguio, sa Pines Hotel, nakatigil yung mga delegates. So kami nagko-convention. Ngayon, nabanggit niya, marami pala mga aids na kagaling sa ganito. Ngayon, nagkaroon ng initan kasi kasi pera dumadating, kaya hindi naka-reflect sa pera ng federasyon. Doon nakapangalan sa pangalan ng presidente ng federasyon. Sa kanya pinapasok na account, hindi sa federation mismo. So, kumbaga nagka-booking na. Ngayon, pagtayo niya, lumabas siya, nagsunod na ang lahat ng union. So, union sa Laguna, sa Manila, sa Bataan, lahat nagsamahan sila. So, doon nakita sila yung brotherhood and solidarity. Talaga tulong-tulong. At noong 1986, noong July, ang FFW, at ang grupo ni Alonso Mendez, ayun, nagkaroon din kami sa sariling convention, naging confederation ng Filipino workers. At ang union ng NISI, sumama kay Efren Alonso Mendez. Kaya, noong 1986 na yun, nagpero ulit kami ng bagong pangalan sa Department of Labor, nakarehistro kayo sa Department of Labor, kaya kayo CFW Nomination Chapter. Nalis natin yung FFW. Wala tayong pinagsimulang pera noon. Kundi umasa lang kami sa union dues, ang pera ni Efren, kumbaga hati-hati, punta kami sa mga unions. Ang mga din sinoon, kumbaga pinagtigil din yung Johnny Tan.